usab ang kahigayunan nga makaduol kami kanimo Ginoo. Salamat sa mga pagsimba. Tungod kay nga among makasing-kasing dugay nga giuhaw. Nga sa kaunay kami makig-uban diha kanimo. Busa karong adlaw, dili gid kami mapakyas nga mudawat usab kami sa imong grasya ug panalangin. Busga ang among mga kalag ug ang among espiritu. Tungod kay imong pulong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, series niya to Matthew chapter 24. Apan dinhi ako magasugod sa epistula ni Pablo dinhi sa mga taga Timoteo. Nagaingon ng iyang pulong sa 2 Timothy chapter 3. Panipadayon nako ang Matthew chapter 24 katong gisugdan nako nitong Domingo. Og mao ni ang akong main text sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. But mark this, there will be terrible time in the last days. Iyon siya timan-i sa katapusang mga adlaw ang mga panahon nga moabot mga malisod. Terrible. Okay, so wala na to damha na niining mga panahon na moarag nakita na nato na gituman na gayod sa Matthew chapter 5 verse 17. So karon buntaga hisgutan nato kining pagkinabuhi, kining atong pagkinabuhi niining katapusang mga adlaw. Importante og mahinungdanon kaayo nga dili na gayod kita mulunga og magluya-luya niining panahon na. Kung nahimo man kaniadto sa milabayng mga panahon nga day panahon maluya, may panahon daw moarag wa nagyoy umoy ug wa nay kalayo apan sa atong panahon. Kinahanglan buhaton nato kini. Amen. Tungod kay ang tanan nga gisaad sa Biblia gikan sa Ginoo walay bakak. Mabalhin pa ang buko-buko sa kawayan. Pero ang tanang saad sa Ginoo, ang tanan nga gisulti sa Ginoo, mahitabo gayod. Maunay iyang saad. Apan bulahan kaayo kita, kay ngano, nakaambit kita sa grasya. Ngawa lang nato dahuma. Okay. Tungod kay nagtuo ako nga sa wa patamataw, nailhan ka na sa Ginoo. Nahinomdom mo ni atong istorya nako na kuwahaw og uwak. Okay. Ang kolor sa uwak, itom. Ang uban kaninyo, wala mo makailag kuwahaw. Pero makadungog mo ni ana, sayo sa kabuntagon. Kanang mo ana bitaw, wow! 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 Mo ni kuwahaw. Ang kolor ni ana, black gihapon. Pero dunay kalahian nilang duha. Kay ang uwak, makamao muhimo og salag. Apan ang kuwahaw, dili. Mao nga panahon si kuwahaw mangitlog, mangita gid na siya asa si uwak. Unya maniid siya kung naghimo ba siya salag. Sa diya nga makakita siya nga si uwak nangitlog na, mulupad si uwak, mupuli si kuwahaw. Pila ray istorya. Dili makabalo si uwak nga ang itlog nga iyang giluoban dili di ay iyahatanan. Pero to God be the glory. Mao ni ang kinaiya nila.
Sa diha nga mulumlum na si uwak, si kuwahaw, si Mother Kuwahaw, tuara sa ubos nagpaniid. Hangtod na mapusa ni uwak ang tanang itlog. Unya, mutubo na ang tanang mga balihibo sa iyang mga piso. Pag mulupad si uwak, ang tanan nga iya ni uwak, muuban yun na ni uwak. Ug ang tanan nga iya ni kuwahaw, muambak yun na siya, muipon ni kuwahaw. Tanawa ra ang Ginoo, atong palakpakan ng Ginoo ni ana. Unsay buti pasabot ni anang mga mensahe, unsay lison makuha nato? Daghan pang mga tao karon nga naglaag-laag. Apan moabot rang panahon, muuli ra gyud na sila sa Ginoo. Naapoy dili po iya sa Ginoo, naagyoy iya sa Ginoo. Apan kita nga nakauna, magpasalamat kita. Kay ngano, mas nabubuan kitag daghan ikumparar sa naulahi. Pero kung hisgutan ang gugma, dili gyud malikayan ang bag-ong giluwas, init gyud na kaayo. Mao nang giingon sa Biblia, ang mga nahiuna walay kasog na ulahi kay nakauban ra gihapon. Og ang naulahi mao kunoy mahiuna. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo niana. Busa kining teksto nga akong gibasa, gisgutan na nato dinhi ang pagkinabuhi ni ining katapusang mga adlaw. Okay, nalimtan ako pagdala ang akong panorama kay ipakita nako ninyo o kung mahimo ako ipadrawing ni Nonoy ito ba. Kay namdam ka na ito, nag-drawing ka sa una. Katong naay Rapture, naapay Millennial Kingdom, o naato na, di ba? Gitaguan gyud nako na, kay igo gyud permi. Ang kanang mga dispensational, igo gyud siya. Maayo sab kaayo ang pagpadayag sa Ginoo. Okay. Unang butang nga atong pagabuhaton. Dinhi sa Romans chapter 13. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Roma kapitulo 13. Praise God. Romans chapter 13 from verse 11 down to 14. Nagaingon siya dinhi si Pablo nagasulat sa mga Kristohanon sa Roma ug nagaingon siya ando des understanding the present time, kinahanglan nga dili kita magpakawala sa atong panghuna-huna, kinahanglan sabto nato. Nag-ingon siya understanding the present time, the hour has come for you to wake up from your slumber. Ingon siya matana. Pag matana. Because our salvation is nearer now than we first believed. When we first believed, nagkaduol kaysa unang panahon nga kita nagatuo. Nag-anam og kaduol. Verse 12. The night is nearly over. Iyon siya, mao ni ang pagpadayag. Ang pagkadautan sa panahon, mao na giingon night. Ang pagkadili maayo sa panahon, mao nang giingon night. Nahinumdum mo dito sa Isaya, nga ang kalibutan napuno sa kangit-ngit, darkness. So mauna ka ng kalisod, kawadon, dinumtanay, corruption, ilad, tikas, patay. Tanan nga mga dili maayo, mauna giingon night. Nag-ingon ang pulong, hapit na matapos ang pagkadautan. The night is nearly over. The day is almost here. Sa ato pa, nagbanag-banag na. Okay. Tungod kay nag-anam nagkaklaro ang panahon, gawas pa.
klaro gyud kaayo ang pulong sa Ginoo og dili sinalipdan. Praise the Lord. Alang usab ni adtong na mga lagyo kad naka-live streaming matakaron, nakita ta karon sa mga tagagawas. Daghang mga Pilipino nga nagkinahanglan nga makadungog sila niini. Praise the Lord. Okay, kamong naa sa gawas mao ni ayaw saypa ang pagpaminaw. Tumana ang inyong nadungog. Okay. So morning giingon sa verse 12, Romans chapter 13 verse 12, the night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside, ipadaplin ato ng kuhaon. Let us put off. Let us throw away. Let us put aside the deeds of darkness. Kung naamantay mga gihimo kaniadto nga dili maayo atubangan sa Ginoo. Desisyon na. Biyae. Duol na. Kay niining panahona, walay lain maayong buhato nato. Padul-e ang Ginoo. Kay ang limbong sayawa mauni, daghan ang iyang himuon aron ma-deceive. Praise the Lord. Apan ang Dios na higugma kaayo kanato. Dili lang kay kanato, daghan pang mga tao nga gihigugma, tanang tao gihigugma niya. Problema lang kay dili tanan naga-response. Praise the Lord. Naanatay mga panghuna-huna tungod kay nag-ingon ang Biblia, ang pulong sa Ginoo na makasabot gyud kita. Dili gyud na pwede nga dili ta makasabot sa dagan sa panahon karon. Bidaw, tan-awon daw nako ang akong Korinto. Okay. Kinahanglan musabot kita ang kalibutan, ang tao nga wala magsunod sa tanang paagi sa Ginoo, dili gayud siya musabot sa panahon. Praise God. Okay, 1 Corinthians chapter 2. Praise the Lord. Pasalamat kita sa Ginoo. Dili lang sa 1 Corinthians chapter 2, Matthew chapter 13, naapagyo diha. Unahon daw nato ang Matthew chapter 13. Matthew. Okay. Chapter 13. Verse 13. This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Okay? Magatanaw, apan dili gayud sila makakuha. Dili makakita. Though hearing, bisan maminaw, they do not hear or understanding. Okay, dili sila makasabot. Tanan nga gisulat dinhi nagsukad sa espirituhanong pagsabot. Apan kun ang tao nga dili nagkinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi, dili makasabot. Mao nang tinuod. Verse 14, Matthew chapter 13, verse 14. And them,
is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. Praise the Lord. Hallelujah. Adto ta sa ibabaw. Verse 11. Mauni. The knowledge of the secret of the kingdom of heaven. Tanan nga mga sekreto nga pagabuhaton sa Ginoo gikan sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan, walay usa kanato nga dili pahibaluon. Apan ang kalibutan bisan maminaw dili makasabot, bisan magtanaw dili sila makakuha. Ngano? Wala sila hatagi, gibutaan sila. Mao nga usbon ko, unsa man ang dagan sa panahon kaniadto nga moarag, pwede ra ta musimba, pwede ra po dili, karon dili na. Ayaw pakyasa. Ang Dios nagapaabot sa atong pagbalik. Mao nang tinuod. Nag-ingon siya din sa verse 11, he replied, the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Atong palakpakan ang pagpasalamat. Walay panghitabo, bisan pag-unsaon panilag-ilad ang kalibutan. Ang mga anak sa Dios, ang makapildi lang sa imo kahadlok. Maora na imo pildi. Pero pag-ampo sa Ginoo nga Ginoo, hatagi kog kaisog. Maura na mo pildi sa tao, kahadlok. Pagsabot, kasabot na ta sa panahon. Balik ko sa Korinto. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 2, verse 8. None of the rulers of this age, tanan nga mga pamunuan ni ining panahona, bisag kinsa pa sila, or grabe pa sila ka bright or scientist, o kinsa sila ka adunahan ni ining kalibutana. None of the rulers of this age understood it. Tanan nga mga panggamhanan sa tibuok kalibutan, dili gayod sila makasabot. Maulang na mag-ampo na lang ta, nahala kay dili man gyud mo makasabot, mag-ampo na lang mi na ma-enjoy mo ni ining kalibutana. Kay kami, kita, nagapaabot sa atong manluluwas. Gusto kitag magpuyo nga adunay kagawasan. Ang Dios maoy kagawasan. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Palakpakan na to ang pulong sa Ginoo. Walay trabaho sa kalibutan nga dili mabisto. Kitang mga katawhan sa Dios. Nag-ingon si Jesus na pag maalamon kamo, be wise. Mga Kristohanon, nag-ingon si Jesus sa Matthew chapter 10, verse 16, pag maalamon kamo. Okay, wa man gyud mo malimot unsa nang kahulugan sa wisdom. What is wisdom? Okay, ka-answer na mo, no? Praise the Lord. That is wisdom. Is to recognize right from wrong. Kasabot na yun ta. Dagan sa panahon, kasabot na yun ta. Kaya nga naman, ang Ginoo naa sa imo. Praise the Lord. Nagaingon siya sa 1 Corinthians chapter 2, verse 8. None of the rulers of this age understood it. For if they had,
they would not have crucified the Lord of glory. Kay kuno kasabot og nahibalo pa unta sila, dili na nila ilansang ang Ginoo kay walay pulos ang ilang paglansang, mabuhi raman gihapon. However, as it is written, mao ni ang naisulat, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Atong palakpakan ang Ginoo niya na. Praise the Lord. Hallelujah. Mauni ang nahisulat. Ang tao nga wala magkinabuhi, ang taong walay espiritu ni Kristo, dili mo sabot. Apan kay ikaw gipuy-an man sa espiritu ni Kristo, makasabot ka gayon. Kay ngano si Kristo ang imong kaalam. Nana sa Korinto, Jesus Christ is the wisdom. Siya. Kasabot, makasabot. Dagan sa panahon. Tungod kay makasabot kita, ayaw kalimot ni ining last days. Praise the Lord. Okay, gipang badlisan ako din sa ako ang gipangtunan. Balik ta sa Matthew chapter 24, katong gibasa nako niaging Domingo. Verse 1, Jesus left the temple and was walking away. When his disciples came up to him to call his attention to its building. Unsa kuno to? Kining panahon na nahitabo ni didto sila sa templo. O kining templuha naa kini mahimutang ibabaw sa bukid sa Olibo. Og sumala sa pagdescribe ni ini nga templo. Pinakadako nga templo, pinakaligoon nga templo, dili basta-basta ang paghimo ni ini nga templo. Imagine, pila ka tuig ang pagbuhat ni ini, 46 years. Praise the Lord. Okay, John chapter 2. Tanaw na to ni nga templo. John chapter 2, tanaw na to ning kini nga simbahan. Okay. Niara diri sa verse 18. Then the Jews demanded of him, "What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this?" Ingon siya. Verse 19. Mitubag si Jesus kanila. Ingon si Jesus, "Guba ninyo kining templuha, and I will raise it again in 3 days. Kay tukuron ko kinigbalik sulod sa tulo ka adlaw." Ang nahitabo mao ni nahibulong sila. Niingon ang mga Hudyo, tulo ka adlaw, imong bangunon, tulo ka adlaw. Wa ka ba mahibalo? It has taken 46 years to build this temple. Sa ato pa, dili gamay. Dako kini nga templo. Magnificent temple. Gold-plated. Nakabutang ibabaw sa Olibo. Ang iyang mga haligi, kung gakson siguro mga tao, ambot dili magakos siguro sa mga napulo ka tao. So dako nga templo. Nindot og ligon. Walay bisan kinsa nga maghunahuna nga kinsa pa kahay makaguba ni ining templo ha. Ang ilang pagsalig mao kini ligon gyud ang ilang trabaho ug walay laing templo nga pinakaligon ang ilarang templo. Pero unsay giingon sa Ginoo, samtang naglingkod siya atubangan sa templo, Jesus was sitting on the Mount of Olives.
ang iyang mga tinun-an ni duol kaniya nga sila-sila ra. The disciples came to him privately. Og miingon ang iyang mga disipulo, sultihi kami, when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Sila-sila ra. Ming pahiyom ang Ginoo og miingon siya, pagbantay kamo. Watch out. That no one deceives you. So mauni. Watch out. That no one deceives you. Praise the Lord. So dinhi akong ipanglista ang mga butang mga ilhanan nga giingon sa Ginoo kanila. Apil kita. Number 1, mauni ang mga signs. Signs sa katapusang mga panahon. Okay. Unsay giingon dinhi? Ang iyang giingon dinhi, kining giingon, for many will come in my name. For many will come in my name, claiming, I am the Christ, and will deceive many. So mauni, false Messiah, mugawas gyud ni siya. Unya dinhi sa sunod, nagaingon ang verse 6, ikaduhang ilhanan, you will hear of wars, and rumors of wars, gubat. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen. Kinahanglan mahitabo gayud kini. But, iyon siya, the end is still to come. Dili pa mao. So, mo niya akong isgutan, mga giingon diha, world violence. Praise the Lord. Ikatulo, verse 7. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famine and earthquakes in various places. Mauning ikatulo, natural disaster. Okay. So kung mga kagutom, mga isgutan, ang trabaho sa yawa, gutumon yun, dili yun. Ingon ang yawa sa Matthew chapter 4, verse 4, iyang giingnan si Jesus. Kung tinuod ka man nga anak sa Dios, buhata kining bato nga tinapay. Kung si tubag ni Jesus, ayaw tintala ang imong Dios. Praise the Lord. Worship Him. Dili lang himuon nga tinapay ang bato, bisan siya himuon pa niya og insamada. Kaya. Okay. So dinhi makita nato na dili gayud basta-basta ang gisaad sa Ginoo alang sa tanan nga nagatuo kaniya. Tungod kay dili gayud kita niya pakyason, mga igsoon. Walay kapakyasan nga mahitabo og moabot sa tanan nga nagalaom kaniya. Mao nga dasigon ko kamo padayon, paduol diha kanunay sa Ginoo. Amen? Amen. Praise the Lord. Okay. So dinhi, makita nato ang dugang pa nga mga bersikulo sa giingon natural disaster. Kining mga kagutom, kining mga kalisdanan, kining mga uban pa diha, sudaghan pa diha, dili lang kagutom kundi mga linog. Mao ni ang ikatulong ilhanan, praise the Lord. Ingon sa dinhi mga linog. So tanaw na to dinhi sa Lamentaciones 4, versikulo 9 ngadto sa 10, o gawas pa niya na niapay uban pang mga bersikulo sa pinadayag 6:12. Praise the Lord. Okay. Dini sa Lamentaciones, nagaingon siya, those killed by the sword are better off than those who die of famine. Kagutom. Ang sweldo sa usa ka adlaw, praise the Lord, kulangon pa.
Kung nagapanarbaho ka man karon sa imong sweldo, kulangon pa. So, ang buhaton sa yawa, sa diha na mulingkod siya, aron muyukbo ang tanan diha kaniya, ang tiyan, stomach, tirahon na niya sa kagutom. Sa diha nga gutom na, yukbo na ang tao. Praise the Lord. Hallelujah. Pero unsay giingon sa Ginoo, ang tao dili lamang mabuhi. Ang tanan nga naipulong sa Ginoo maingon amen. Ayaw kalimot, butangig pulong ang imong kasing-kasing. Colossians chapter 3 verse 16. Papuya ang pulong nga madagayaon mintras ni apay Biblia, read and memorize. Kay kanang word is the spiritual food. Nag-ingon si Jesus sa John chapter 6:63. The word that I have spoken to you is spirit and life. Memorize. Basa. Kay kanang imong gibasa, imong gimemorya, mautoy kinabuhi because the Word, si Jesus ang Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is palakpakan ng Ginoo, and the Word is God. Praise God. Tiyan mo itirahon. Praise the Lord. Pero unsay giingon sa Ginoo, man shall not live by bread alone. Ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay lamang, but by every words. Basta nakadeposito na ang pulong, dili ka maunsa. Amen. Basta nakadeposito na. Praise God. Word. Read your Bible. Read your Bible. Unya i-memorize ang iyang mga promises, God's promises. Praise God. Okay. So dinhi, ang giingon natural or the nature disaster, maoning kagutom, linog. Okay. Gawas pa, kining giingon mga linog dinhi, muabot sa nagkadaiyang lugar. Sa dihang muabot na ang last days. Kumusta ba? Kadungog ba mo na ay linog na nihaagi na pod? Wa mo kabantay? Sunod-sunod na. Earthquakes will occur in many places. Niining panahon sa last days. Praise the Lord. Okay, sa Revelation chapter 6 verse 12. Tanaw na to ang Revelation chapter 6 verse 12. Revelation chapter 11, verse 12. Revelation chapter 11, verse 13. Okay, so ni ay dagang mga bersikulo nga makita nato din eh. Revelation chapter 6, pinadayag kapitulo 6, versikulo 12. I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth, made of goat's hair. The whole moon turned blood red. Okay, mao nag-iingon sa Revelation chapter 6, verse 12. Revelation chapter 11, verse 12. Then they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here." And they went up to heaven in a cloud, while their enemies looked on.
Revelation chapter 11 verse 13, next verse. At that very hour, there was a severe kusog o grabe nga linog, and a tenth of the city collapsed. 7,000 people were killed in the earthquake, and the survivors were terrified and gave glory to God of heaven. Okay, so mauni, makita nato na kining mga panghitabo, praise the Lord. Bati na kaayo nato ni. Okay, daghan na kaayo ang atong madungog. So dinhi nagpasabot na dili na basta-basta. Okay, balik ta sa Matthew chapter 24. Kini ako sa Matthew chapter 24. Gitanaw nako ang mga signs of His coming. Verse 9. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. Praise the Lord. Wow. Hallelujah. Mauni dako og corona. Praise the Lord. Ampo kita sa Ginoo ni ani. Moingon man ta na maayo gitong rapture tinood oy, maayo gitong makahubad ka sa rapture, pero nagtuo ko na muagi kita pag kanang murag siging-sigingon ba. Praise the Lord. Kay dili man pwede maguna daw ta kay ang mga patay nga naay Kristo, ang nangamatay nga naay Kristo, banhawon man na sila. Makita na nato si Tuyong na muabot na din kana magbantay kay rapture na. Kaila ba mo Tuyong? Oh, si Tuyong mo'y sign nato din Musimba na gani si Tuyong dire. Panggunit yung maayo. Mo may giingon sa Biblia. Dili kuno kita mag-una sa mga nangamatay. Di ba? Kung dili, banahon kuno pag-una. Okay. Bidawan to ta sa Thessalonica. Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 4. Praise the Lord. Okay. 1 Thessalonica 4. Versikulo dinhita sa 15 magsugod. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Okay. Dili kuno manag-una. Verse 16, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with a trumpet call of God, and the dead in Christ. Okay, naana mo? Ang tanang nangamatay nga naay Kristo will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the cloud. Dungan. Makita na nato si Tuyong muling ko diya. Dungan yung tag-ingon, yay! Praise God. Hallelujah. Hisgutan na ko ng rapture kadali. Na ako'y gitanaw sa TV. Kami, akong pamilya. Kami si Doy-Doy, gipatanaw mi sa history sa Japanese o ang mga Koreans. Ang mga taga-Koreans, daghan kayo sila, nangadto sa Japan. Tunong naman to nga moarag, away-away na bagira, manarbaho itong mga taga-Koreano. Agoy, nakatarbaho ba dahil sila nga giulipon man sila sa Japan. Grabe yun ang mga taga-Japanese. Grabe ang ilang mga, mora gipang torture sila, ang uban nangamatay, gipang patay, nangamatay, gipang dauban. Nadaghan paghihapong nahibilin sa mga taga-Korea.
Sige tanaw ay sige gani. Ang Japan nagplano na hutdon sila patay. Hutdon yun ibilin. Babae, lalaki, tanan. Naabot man na sa taga Korea. So unsay gihimo nila, nagmeeting sila. Musukol na lang ta. Kay kung dili mamatera man gihapon ta. Pila ra istorya, nagkaaway gid sila, ning sukol sila. Niabot ang panahon na pildi ang Japan. Sadyang napildi ang Japan, surrender ang Japan. Nakauli ang taga Korea. Pero kining panahon nato, grabe. Walay Kristohanon nga makabatok-batok ni ining dautan nga mulingkod sa kalibutan. Grabe. Mao di ay nga dili man makabarog ang mga magtotoo, i-rescue ka pinaagi sa rapture, palakpakan ang Ginoo niya na. Hallelujah. So ingon niya na, gamahanan yun ang Diyos. Amen. Kitang niya sa kamot sa Ginoo, masabtan yun nato. Sila nga wala gayoy Kristo, dili sila makasabot. Okay. So mauni ang verse 9. Ika-upat nga ilhanan. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. So mauni ang ika-upat nga ilhanan. Persecution. I-persecute. Ang tanan nga mosupak sa tanang iimpusar nga balaod ni ining yutaa. Kay mulingkod naman ang dautan. Praise the Lord. So, makita nato, no, dapat ang i-persecute katong mamumuhat o katong magkawatan, mamumuno. Pero ikaw nga nagkinabuhi nga matarong, buotan, i-persecute ka, no? Nga, no? Ingon si Jesus, because of me. Because of me, you will be persecuted. Because of me. Tanawa? Ngano man nga i-persecute ka, suko ang kalibutan sa ato. Kay ngano, ang ilang pagkamatarong ikumparar sa atong pagkamatarong, maulawan sila. Ang Kristohanon, maoy nahimong kahayag. Ang kalibutan, napuno sa kangitngit. Unsay giingon ni Jesus, ang tanan nga magasunod kanako will never walk in darkness. Palakpakan. Whoever follows me will never walk 100% or 1,000%, never walk in darkness. Ang kalibutan, muhangad, unya kini sa simbahan. Dili ning building, ikaw ang simbahan. Muhangad, mutanaw, tungod kay masina man ang kalibutan, i-persecute. Praise the Lord. Amen. Inang imong katapat, sinya si diha, kay distancing man niya, ayaw yung kahadlok. Praise the Lord, hallelujah. Ayaw lang mo kayo kaguol-guol niya. Ismail buhog panagsa. Wa ba malipay na mubalik na siya, dool na. Amen. Naalantay mga pag-antos, naalantay muarag og sa pinulungan pa sa una sa ako'y pa'y nagbatanon, jahi. Uy, jahi naman rin panahon. Mari ana ba? Sige lang, igwanta lang. Apan ayaw kalimot,
buhata kanunay ang pagkamatarong. Amen? Buhata kanunay ang pagkamatarong. Kay tungod sa pagkamatarong, praise the Lord, hallelujah, diha ang kalibutan nasina kanato. Mao na nga i-persecute. Mao na siya ang ikaupat nga mga ilahanan. Praise the Lord. You will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Morag dako-dako gyud ni kaayo og corona. Okay. Gusto ba mo mudawat og dakong corona? Siguro may di ko ikaw ra. Di ko bahala ko corona. Oh, dawat lang corona. Okay, naay sakit o walay sakit, maura man gihapon. Okay. Maayo ang imong kahimtang o dili maayong kahimtang, maura man gihapon, patay ra man gihapon. Okay. So moabot gid ning mga panahon na ampo kita. Duol niining panahon na last days duol sa Ginoo. Bisan og ang mga bata dili nakauban nato pero i-appeal nato sa pag-ampo kay naay dakong bahin nila dinhi. Naay dakong bahin. Hebalo ba mo? Wala ba matandog ang kasing-kasing sa Ginoo karong adlaw? Dako ang pagkatandog. Praise the Lord. Okay. So padayon ko. Praise the Lord. Unya kay linutusay man di ini ang ikalima. Verse 10, at the time, many will turn away from the faith. Hala. Mahadlok na, ikalima na mahadlok na ang mga Kristohanon. Ang gisgutan sa verse 10, Kristohanon. Doon na mga Kristohanon nga mga hadlok na, unya mubiya na gikan sa pagtuo, unya magbinudhiay, will betray and hate each other. Hala. Praise the Lord. Naanay mga betrayal, naanay mga division, pamilya. Praise the Lord. Apan ang lagdako gyud nato nga salipdanan ug dakong pader nga atong kapasalipdan si Jesus. Jesus is our hiding place. Praise the Lord. Ayaw gyud lunga. Ayaw lunga. Okay. So ikaunom nga mga ilhanan, mugawas na ang nagkadaiyang mga mini and many false leaders, false prophets will appear and deceive many people. Daghan ang iyang malimbungan. Okay. Unya, dinhi sa verse 12, ang ikapito nga ilhanan, because of the increase of wickedness, the love of most. Okay, mo ni ikapito. So doon na great falling, daghang mabackslide. Praise the Lord. Ayaw gyug biya. So maunay na hisulat. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. So dinhi, makita na nato na daghana ang dili na mo pakita. Hinoon, mahimo na siya na kaanib sa kalibutan. Verse 13, But he who stands firm to the end will be saved. Ang mulahutay niini sa katapusan mamaluwas. So mauni ang last sign
And this gospel of the kingdom will be preached. Naagyo mahibilin, mangusog nagwali, dili na mahadlok. Maura nagsisadrak ang kaisog ni Sadrak og ni Misak og ni Abednego. Dili na mahadlok. Praise the Lord. Nganong dili man mahadlok? Number 1, naay gisaligan. Amen? Number 2, gawas nga naay gisaligan, dili bakakon ang gisaligan. Pag muingon, mulaban, laban yun na siya. Praise the Lord. Niining katapusang panahon, makita nagyud-on niya. Sa atong panahon, dili pa nato makita kining mga giingon mga milagro, nga mga panghitabo nga nahitabo sa Old Testament, nga nang lakaw sila dito sa kamingawan, gipadalaan sila daghan kaayong karne. Gihatod ang mga dagko nga mga langgam nga mga buntog, ug didto gipang-ihaw nila. Unya kay wa man sila mapalit nga mall. Ang Ginoo nagpaulan og mga gwapo ug nindot nga mga pagkaon, tinapay, fresh bread, mana, gipaulan, gipanghipos nila. Mo'y gihimong pagkaon, presko nga pagkaon. Sa atong panahon, dili pa nato makita, kay nga naman, okay pa man kaayo kita, diha na moabot ang mga katingalahan o kahibulungan sa dihang wa kanay malingi, wa kanay mahikap. Diha na ang pulong nga nagaingon, dili ko ikaw biyaan, dili ko ikaw talikdan. Hebrews 13:5. Hallelujah. Atong palakpakan ang pulong. Ang pulong sa Ginoo dili bakak. Walay bakak. Ang pulong sa Ginoo tinuod. Mahanaw pa man ang langit o ang yuta. Nag-ingon siya, but my word, ang akong pulong, will stand forever. Palakpakan na to ang pulong sa Ginoo. Dili mausab, dili walay bakak. Hallelujah. Kung pila man kasaad, millions or thousand God's promises, walay usa nga iyang labyan. Kung asa ka nakagunit, dili ka gayud biyaan, gunitan gyud na nimo. Gunit sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Wala nay lain pa. Salamat sa Ginoo. To God be the glory. Okay. Dinhi atong tan-awon ang iyang saad sa Jeremiah chapter 1 verse 12. Iyon siya ako nagatan-aw, nagabantay. Iyon siya dinhi, Jeremiah chapter 1 verse 12. The Lord said to me, you have sinned correctly. Jeremiah. Tama gyud na Jeremias. Iyon siya, you have sinned correctly. For I am watching to see that my word is fulfilled. Joshua 23:14. Okay, tanaw na to ang Josue. Joshua 23:14. Nagaingon siya, now I am about to go the way of all the earth. Oh, namilit na si Josue. You know with all your heart and souls that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Tanan nga gisaad sa Ginoo kaninyo, wala pa'y napakyas. Every promise, okay, every promise has been fulfilled. Atong palakpakan ang tanang saad. Okay. Mauna nga sa mga pag-ampo, praise the Lord. Basta nangalagad ta sa Ginoo, maugid ni ang giingon ako sa akong mga sakop na pangalagad mo sa Ginoo, pangalagad gyud mo kay gipadaygan ko sa espiritu sa Ginoo ba. Tulo ang gipadayag.
samtang nag-serve, samtang nag-aalagad. Number 1, everything will be supplied. Number 2, divine protection. Number 3, good health. Mao na. Kining mga lagad sa Ginoo na good health, good health, good health. Unsay ipugas mao may anihon. Nagampo kag kaayuhan, una kang naayo. Ayaw gid mo kalimot na ay masakit sa inyong silingan, ampo Ayaw na kog tawaga, kamo na. Tanang magtotoo ni Kristo maingon amen. Nag-ingon siya, I have given you authority, not only the pastor, but you. I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Ingon siya, no one will harm you. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome. Okay, napag-isumpay. And to overcome all the power of the enemy. Pagkanindutan ng mga saad, dili ba na saad niya? Dili gina mapagyas. Pangalagad sa Ginoo. Kining last days, hiringin na ang silingan, hiringin na. Isyer na, sultihi, gusto ka bang kinabuhi? Ang lawas mamatay, mubalik man sa yuta ang lawas. Pero lahi gyud ang mga Kristohanon, ikumparar sa walay Kristo. Ang walay Kristo mamatay, patay gyud na siya. Pero ang Kristohanon mamatay, ang lawas, wala na, musumpay. Musumpay. Kato si Brother Tuyong, sumpay dito to. Hayahay to, kaingon si Brother Tuyong, uy, wala naman ko yung gitakin-takin nga katitir. Hayahay na. Ngano, ang tao na ay kalagog espiritu. Mga nagitawag mo, the dicopartite. Praise the Lord. Hallelujah. Mao na nga kung unsa man ang atong kagahapon, biyain na. Kana mga libak-libak, kana biyain na. Mao nang giingon sa uban na mga introverts o troverts. Kanang trovert, mao nang mga dili makapugong na ay mga sikreto, dili na makapugong. Kanang mga introvert, mga hilumuna, may nabudag sikreto, na ay mga dili mayo, makapugong na sila. Praise the Lord. Amen. So karong panahon na, it's a preparation time. Prepare. Amen? Prepare. Dili pa, taas pa ning panahon. Okay, igwan tara. Praise the Lord. Gunit lang sa saad sa Ginoo. Praise God. Gunit lang. Kay dili gyud ta pakyason. Walay kapakyasan. Tanan. Maulang na naalang gyud tay agian na mga kalisdanan. Okay. Usara man gyud ang gikahadlokan sa tao. Matthew chapter 10 verse 28. Mao ra gyud ang gikahadlokan sa tao. Okay? Matthew chapter 10 mao na gikahadlokan sa tao. Unsay giingon diri? Praise the Lord. Verse 28. Okay. Do not be afraid. Praise God. Hallelujah. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body and heal. Okay. So, nakahinom do mula Sunday katong nalimot ko unsa tong nga bersikulo tong tubig,
dugo o espiritu, pertig yung ampo na ko, Lord, asa raman to Ginoo? Abi man ako 1 Thessalonians chapter 5. Naadi ay sa 1 John chapter 5, verse 8. Naadi ha. Morag, wala ma-arrange, spirit, blood man siguro na, blood, water. So sa diha na maghimo na ko sa kong wali, giuna na ko ang water, dayon blood, dayon spirit. Mao na ang dispensation. So gikan sa Old Testament, gikastigo ang kalibutan sa tubig. Unya katong usa ka ingon ni ana, 1, 2, 3, 4. Katong usa ka bukid nga ingon ni ana, gibahin na ko to sa duha. Ang ikaduha pod ka ingon ana, gibahin pod ako sa duha. Ang ikaduha gibahin sa ikaduha. Ang ikaupat wala na. So ibutan siya una-una. Nagatubang maday ko ninyo, no? Diri di ay. Ana, no? Ana. Diri ang tubig, diri ang dugo, diri ang spirit. Diri ang rest day. Katong tubig, gibahin ako sa duha. 1,000 years. Another 1,000 years. Sa usa ka ingon niya na 2,000 years. Dinhi na pod another 2,000 years. Gibahin ako 1,000, 1,000. Ang ikatulo 2,000 years gihapon, 1,000, 1,000. Ang ikausa 1,000 years mao tong the millennial kingdom. Water, then blood, spirit. O niya spirit dayon rest day. So ni undang nakugwali kay sa akong computation, nahurot na ang mga tuig. Yung kung di na ko kawali nit, nahurot na gyud ang akong computation, nahurot na. So, nagsunod na ta sa gitawag na millennial, morag na kita, duol na yung rapture kung una-una, duol na lang yun. O na nga si tuyong yun ang akong tanaw na ani. Praise the Lord. Hallelujah. Mga may giyos Biblia, di man daw pwede mag-una ta, banhawon man ang mga patay. Katurang na Kristo. Okay. So mauna siya. Gikan sa Old Testament, ang tubig, gihugasan sa tubig. Ikaduha, dugo. Tanang sala, gipasaylo. Pinagi sa iyang dugo. Kana sa tanan nga mudawat niya. Ikatulo, espiritu na. Kay wa naman diya siya. Duha o tulo nga magakatigom na siya sa taliwala. So, Holy Spirit. Nya kinahurot naman akong competition. So, naanata sa rest day. Okay. Unya, sa ubos, kadtong nangamatay nga naay Kristo, maunag pagabanhaw. Pero katong pinakaubos pa gyud, nangamatay nga way Kristo, muagi pa ang 1,000 years. Kadugay. Patay ra gihapon sila. Praise the Lord. Pero ikaw, ako, kita nga nagapadayon diya kang Kristo, mapuno sa kinabuhi, puno sa kagawasan, puno sa kalipay, kay ang Dios na maumay atong kauban. Palakpakan na Ginoo niya na. Dili ba usana sa saad niya, kining panahon na, mauni panahon, iboylo, pangalagad ug maayo sa Ginoo. Pursue righteousness. Ayaw pag-apil, unsabay, ikalipay sa kalibutan, ayaw gyud mauna. At kitang maginikanan ang atong mga anak, dong gusto ka bang maluwas? Praise the Lord. Dong, ayaw palabi niya ng internet. Praise the Lord. Halos na di na magkakaon kay nalingaw na dito, nalimot, wa na mahibalog unsang orasa. Ning tan-aw bita ko internet o kabalo nga kadlaw naman di ay kung dali raman to. Kadlaw na. Tanawa ra ang deception sa panahon. Praise the Lord. Mao na kitang mga anak sa Dios. Ang mga anak sa Dios maingon amen. Praise the Lord. Salamat kaayo sa Ginoo. Okay, so dinhi balik ko nako ang Romans. Okay, chapter 13. Okay. Nyarao, ingon siya dinhi sa chapter 13, 11, 12, 13, ingon siya dinhi, and do this, understanding the present time. The hour has come for you to wake up from your slumber. Okay.
because our salvation is nearer now than when we first believed. Verse 12, the night is nearly over. The day is almost here. Habit na. So, let us put aside. Oh, tanawa ragon. Imagine ang Biblia. Wa pata mga tao ni anani, pero nag-ingon siya din hina, the day is almost here. Kadugay na no? Nga dugay ng dagang panahon. Karon pata nakamatain ni ani na, uy, ni imo rin i-recall ba nga kining Biblia sa una wa pata mga tao diya na ni. Okay, nya ako god. Taas-taas na ba yan ng edad nako? Daan na ang Biblia. Sila si Nanay Kurda, si Tatay Kurda, daan na. Wala lang sila dire. Daan na. Pero unsay giingos Biblia, the night is nearly over. Nya pila na katuig na nilabay. The day is almost here. So, kung unsa man ang ilang gisulti kaniadto kaduol, mas grabe naa nata karon sa delikado. Kung nag-ingon sila din the night, ingon siya din is nearly over and the day is almost here. Kung unsa man ang ilang mga propesya sa una nga gisulat din unsa pa kaha sa atong adlaw karon. So ingon siya din let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently, as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Okay. Klarohon ako ning bisti ni Kristo ha. Galatia chapter 3 verse 27, number 1. Number 2, Ephesians chapter 4 verse 24, ang pagkinabuhi, down to 32. Number 3, Colossians chapter 3, 10 down to 17. Ang Galatia chapter 3, 27, magpabautismo gyud mo. Kadtong wala pa ingna ko kay schedule ta. Kanang okay na ang bye-bye. Mao na giingon din clothe yourselves, sulubi sa biste. Unya human ta sa water baptism, ang giingon din sa Ephesians chapter 4 verse 24 down to 32, ang pagkinabuhi. Kinabuhi ha, ayuhon gid nato ni. Kay dili tanan naga-adapt sa tinuod nga nagkinabuhi. That's why ang Ginoo nag-ingon, not everyone will says to me, Lord, Lord, will enter. Kay ngano man ang problema ang pagkinabuhi. Matthew chapter 7:24, siya nga nakadungog og nagatuman, may sama siya sa usa ka wise men. Nagatukod og balay ibabaw sa bato. Ang tanang mga maayog lawas maingon amen. Naamay mo ingon nga si Dimas bitaw. Kinsa tong gilansang speakers? Ha? Dimas? Si Dimas tong gilansang speakers no? Ingon dayon ang Ginoo, karon dayon Dimas. Iuban. Mao man ang ilahapod nga rason, wa man gani bautismo si Dimas, naluwas man lagi. Natural magpabautismo pa siya nga gilansang na siya. Ikaw gilansang ba di ay wa lugar pa. Oh, karon dayon. You will be in my heaven's throne. Dadun ko ikaw. Praise the Lord. Ninduta na pulunga, oy. Hallelujah. Siya nga nakadungog og wala magatuman. Naisama siya sa usa ka taong buang-buang. Mao ni giingon sa Matthew chapter 7. Nagatukod og balay ibabaw sa balas. Ang usa ibabaw sa bato, ang usa sa balas. Kadtong natukod sa bato, dili gyud na mawala. Bisan unsaon og ulan, bisan unsaon og baha,
Bisan nung sao naghampak sa hangin, dili gina. Naagyod na siya gigunitan nga pulong nga gitawag integrity. Man of integrity. Kung maghisgot tag man of integrity, walay lain na makita na ko diya si Job. Si Job. Ingon na gusto yung asawa, Job, ayaw na diha, sigig simba-simba, naunsa naman ka. Tungluhang imong Diyos. Pero kay tao siyang dili mausab. Tao siya nga nahigugma sa Ginoo. Tao siya nga nagapaabot. Ug tao siyang nahibalo nga dunay laing panahon ug laing kalibutan nga giandam sa Dios alang sa tanang mga matarong. Niingon si Job, maayo lang ba di ka magpasalamat ug maayo ang atong kahimtang apan og dili di maayo dili ka ba di ay makaingon salamat Ginoo? Man of integrity. Palakpakan nato ang Ginoo ni ana. Ang example sa man of integrity, 1,000 pesos. Kumutan ng 1,000 pesos, ibutang sa yuta o niya tumbi. Sa diha na matumba na nanimo, punita. Hoype, ipalit sa mall, madawat na siya. Mao ng integrity. Palakpakan na to. Maunay akong pag-ampo, Lord, ang tanang mga membro ng simbahan na, man of integrity, makamaong kusgan, praise the Lord. Dili mo deny sa imong pangalan. Praise the Lord. Man of integrity. Loyal. Makamaong muhigugma sa iyang isig kaingon. Nahigugma, usab sa iyang pastor. Loyal. That is integrity. Kaya ang trabaho na mo pagpakaon aron muligon. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Ginoo. Okay. So dinhi, makuha nato ang giingon dinhi, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Isulat diha, Galacia 3, kung gusto kang magsulob og bisti ni Kristo, Galacia 3:27. Mo nang number 1. Then Episo Kapitulo 4, versikulo 24, down to 32. Ephesians 4, verse 24, down to 32. Then ikatulo, Colossians chapter 3, verse 10, down to 17. Mauna. Okay. Salamat sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Itong palakpakan ng pagpasalamat sa Ginoo. To God be the glory. Okay. So mauni ang dagan sa atong panahon, ang mga panghitabo nga moabot sa atong panahon karon. Okay. Kita nga naa kang Kristo, walay mga butang itago, tanan iyang ipadayag. Apan kadtong walay espiritu sa Ginoo, moarag na akunohay dagway pagka Dios nun, pero dili klaro. Mao ni giingon sa 2 Timothy, praise the Lord. Verse 7, 2 Timothy chapter 3, verse 7. 2 Timothy chapter 3, verse 7. Unsa may giingon diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 7, always learning. Na nagtuon kuno sila, but never able to acknowledge the truth. Dili sila makasabot. Kanunay kunuhay nagtuon, apan dili man makasabot. Okay.
ngano mang dili man makasabot, verse 8, sama daw ni James o si Jambres. Kini day si James o si Jambres, naadi ay po ni siya'y gituhoan relihiyon. Apan, mi-oppose kang Moses. Kinsa man ni si James o si Jambres, mauni ang mga tao nga matud pagisaligan ni Paraon sa unang panahon. Kung Dios ang isgutan, pertini musultig Dios ning mga tawana. Kini si James ug si Jambres. Unya ning opos ni Moses. Hello. Sa dihang naghimo si Moses giit sa ang sungkod na himong bitin, naghimo po si James ug si Jambres ug bitin. So mauni ang giingon sa 7 na sa atong panahon karon, kung wala gyud kay Kristo, besan pag napuno pag Biblia ang imong balay, dili gyud ka makasabot niini. Dili nila makuha ang mga butang misteryo, tinago. Kay kining mga butanga, kinahanglan sabton sa espirituhanong pagsabot. Amen. Dili ni pwede nga dili sabton sa espirituhanong pagpanabot. Tungod kay kining mga butanga nga atong gigunitan, espirituhanong butang kini. Kay espirituhanon man kini, ikaw nga nagpuyo, gitawag kag spiritual man. Ang tanang mga spiritual man, mayngon amen. Mauna, spiritual man. Okay, so tungod niini, nag-ingon ang 1 Corinthians chapter 2. Tapuson na nako ni. Pero taas isumpay ra gyapon ako ni. Unya. Verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ang tao nga walay espiritu ni Kristo, the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Okay, maudi ay ni. Ngano nga ang 2 Timothy chapter 3, nagaingon nga, always learning, kanunay nagtuon apan wala makasabot. Wala may siya'y Kristo. Ang kinabuhi, sumauni, ang tao kuno nga walay espiritu does not accept the things that come from the Spirit of God. Why? Kay kini daw mga butanga, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Kining atong gibasa, kining atong giwali, mga espirituhanong butang kini. Mauni labaw pa ni kamahal sa diamante. Kung mahal man ang bulawan, mahal man ang diamond, mas mahal pa ning pulong sa Ginoo. Kay sa Biblia, walay mabasa nga ang yawa, nangawat og kwarta, nangawat og bulawan, nangawat og diamante. Wala. Ang Biblia sa Matthew chapter 13 o sa Mark chapter 4, ang gikawat sa yawa, mauman ang pulong, seed. Ang nahagbong sa yuta, gituka sa yawa. Gituka sa langgam. Seed. Gusto sa yawa nga dili ka matpugsan. Gusto sa yawa nga dili ka makadungog, kay kung mapugsan ang imo kasing-kasing, wa man siya ay mahimo. Lupigon man siya, kay ngano nakaposes, nakapuyo ang pulong sa imong kinabuhi. Sa dihang makapuyo na kanay pulong, mo nang giingon sa Biblia, dako siya nga niya kanako, kay kanila nga nasa gawas. Greater is He that He is in me than they. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Dako siya. Kini kunong mga butanga, kining atong gibit-bit, Biblia, kini kinahanglan, sabton kini sa spiritually discerned. Ingon siya, because they are spiritually discerned. Verse 15, the spiritual man, ang
ang mga espirituhanon nga tao, mauning mga Kristohanon, the spiritual man makes judgment about all things. Masabdan nato ang dagan sa panahon, kasabot yun ta. Nganong kasabot ka? Praise the Lord. Tungod kay naa si Kristo nimo, siya ang imong kaalam, palakpakan. Walay dili niya ibulgar. Bisan pang kalibutan kapila mamakak, kahibalo ka na makak sila. Naa sa sulod nimo. Naa ang confirmation. The spiritual makes judgment about all things. Walay butang sa tibuok panahon. Apil ang universo. Sabtan nimo kini. But he himself is not subject to any man's judgment. Okay, verse 16. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Atong palakpakan, maunang makasabot ka. Mauna kay niya kita, niya si Kristo nako, na si Kristo kanimo, naa siya. Hallelujah. Maunay na kaayo ba? Ayaw lang yung biya. Last days, niining giingon last days, paduol og maayo sa Ginoo. Inig-uli sa atong balay, panahon na pud sa atong pamilya. Tambag, sulti, praise the Lord. Amen. Pagkalipay. Ang tanang gawas nun, mayroon amen. Ayaw kalimot, dili ni panahon sa kalisdanan. Amen. Unsa ning panahon na? Year of the Lord's favor. Osbon ko, we are now in the year of the Lord's favor. Kitang tanan, magpuyo nga malipayon. Kitang tanan, magpuyo nga malinaon. Kitang tanan, walay kabalaka o kagulanan. Year of the Lord's favor. Pero katong walay pabor sa Ginoo, maunang makurat-kuratan. Hallelujah. Atong palakpakan na Ginoo ni Ana. Year of the Lord's favor. Asa na makitaan? Luke chapter 4 verse 18, Isaiah chapter 61 verse 2. Okay, tanaw doon ako, basig mo sayop. Isaiah chapter, tanaw sa nako, i-check sa nako, okay, basig mo mali, na panahon yun mamali. 61 verse 2, tama. 61 verse 1 o 61 verse 2. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, morning sa verse 1. Because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners. Verse 2. To proclaim the year of the Lord's favor. Atong palakpakan ang Ginoo niya na, year of the Lord's favor. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Last days, kining last days karon, duol ug maayo sa Ginoo. Come closer to God. Amen. Duol yung maayo. Manindog. Hello. Manindog ta. Taas ang mga kamot, mag-aampo ko. Ginoo, walay sinalipdan sa imong pulong. Tanan dayag ka namo. Kay ikaw man aniah ka namo. Ang Espiritu ni Kristo niah ka namo. Busa, Ginoo, ni ining mga adlaw, nagaampo ako nga dihugi ang ilang makinabuhi. Dili kami matakdan sa tanang kahadlok sa kalibutan o kabalaka.
kundili magapabilin kami nga malipayon, magapabilin kaming malinawon, magapabilin kami diha sa imong kagawasan. Salamat Ginoo. Ikaw ang among kaalam ug ikaw ang among kahibalo. Mao nga hatagi pa kami dugang kusog. Ang among mga kinabuhi, ang among mga panglawas. Ginoo, nga walay usa ka namo nga nagmaluyahon. Makabaton kami sa kinabuhi. Makabaton kami sa tanan nga imong gisaad. Among gipasalamatan ang mga kalampusan ning adlaw sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen.